Magtatagal pa ang kalbaryo ng mga motorista sa North Luzon Expressway. Aabutin pa kasi ng 3 linggo bago tuloy maayos ang nasirang Marilao Interchange Bridge. May alternatibong ruta sa MacArthur Highway pero pati doon, heavy traffic na rin. Live mula sa NLEX Marilao, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, gaano pa kalala ang traffic dyan ngayong gabi? Bokmean, kahit hindi na rush hour, marami pa rin sasakyang dumaraan sa magkabilang direksyon ng North Luzon Expressway. Pawang bumabagal ang mga sasakyan habang papalapit sila sa napinsalang tulay rito sa bandang Bulacan. Hindi pa Semana Santa niyan pero makikita nyo na matagal at mahaba na ang pagtitiis ng mga motorista. Huwebes pa lang pero parang Biyernes na ang traffic sa North Luzon Expressway. Usad pagong at patigil-tigil ang mga sasakyan. Simula pa kaninang umaga ang tukod ng traffic. Bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa expressway nang masira ang Marilao Interchange Bridge. Sumabit kasi sa ilalim ng tulay ang 2 truck kahapon. Kaya sarado ang 2 gitnang lane panorte. Ayon sa pamunuan ng NLEX, matindi ang pinsala sa girder o gililan sa ilalim ng tulay. Kaya Class 1 vehicles o mga magagaang sasakyan lang muna ang pwedeng dumaan sa ibabaw. May pansamantalang suporta ngayon ang Marilao Interchange Bridge pero kailangan pa rin daw itong palitan. Aabutin ito ng 2 hanggang 3 linggo. Yun po yung sinisiguro po namin. I mean, yun po yung sa coordination with our contractor na hindi dapat talaga umabot po ng Holy Week. So, actually, yung 2 to 3 weeks, may konting leeway na po yun. So, we're hoping na dapat matapos nila talaga between 2 to 3 weeks. Para makatulong sa traffic, naglagay ng zipper lane para sa northbound vehicles. May traffic marshals namang umaalalay sa mga motorista. May alternatibong ruta rin. Para sa mga motoristang babiyahe pa norte, pwedeng umexit muna sa Karuhatan, Paso de Blas o May Kawayan, saka dumaan sa MacArthur Highway at pumasok na lang ulit sa NLEX sa Ciudad de Victoria o sa Bocaue Interchange. Kung pa Maynila naman kayo, pwedeng umexit sa Bocaue Interchange o Ciudad de Victoria, diretso sa MacArthur Highway at pumasok na lang ulit sa NLEX May Kawayan southbound. Dahil nga ginawang alternatibong ruta ang MacArthur Highway, nagta-traffic din doon dahil sa dami ng mga sasakyan, lalo na sa bandang Valenzuela northbound lane. Samantala, kinasuhan na ng reckless imprudence resulting in damage to property ang mga truck driver na nakapinsala sa tulay. Bukod nga dyan sa temporary support na nakikita nyo sa aking likuran, meron din malalaking karatula na tinuturo kung saan bawal dumaan ang mga truck. Pinadaraan sila sa outermost lanes. Isa pa, nakadaan din ang crew cab ng News 5 dahil Class 1 vehicle tayo, nakaraan tayo sa ibabaw ng Marilao Interchange. Napansin natin na hindi parehong lanes ay pinadaraan at the same time. Isang lane muna ang binubuksan para makaraan ng mga sasakyan and after quite some time, yung kabilang lane naman ang pinagbibigyan. Paalala ngayon sa mga motorista, dahil hindi lang sa NLEX traffic o matraffic, kundi sa MacArthur Highway, ay baka gusto nyo pong agahan ang inyong paglarga by 2 to 3 hours para hindi kayo mahuli sa inyong biyahe. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.